beloved Boss Mike Cervera. Puntahan nga natin itong si Buday, ano? Ito, mga kababayan ko. Buday, pasok. Ayan, eto mga kababayan ko. Etong si Sara Duterte ay lumulusot sa issue na ano daw po, na hindi daw siya dumadalaw kay Madriaga. BP Sara pumunta ng BGMP para kay Tebes. Ay, Tebes naman ngayon. Naniniwala po ba kayo rito? Oo. Abe, mga kababayan ko, ayan BP Sara pumunta sa BGMP para kay Tebes, hindi kay Madriaga. Abe, nakahanap ng palusot, mga kababayan. Leonora Brown, Merry Christmas, thank you. Oo. Mga kababayan ko, sabi rito, BP Sara pumunta sa BGMP para kay Tebes. Naniniwala ho ba kayo rin Nako, nasira na araw ko, Sir Mike. Nakita ko yan. Teka muna. Talakayin natin to kasi mga kababayan ko, kung si Tebes pala ang pinuntahan mo, bakit ngayon ka lang nagsalita? Di po ba? Jojo Chavez, late ka na. Marian Tomas, kayo, late na kayo. Oo. Wala na. Oh. Ngayon, mga kababayan ko, sabi rito, BP Sara, binisita si Tebes, hindi si Madriaga. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na nagpunta si Vice President Sara Duterte sa pasilidad ng Bureau of Jail and Management. Oo. At yan na ngayon, BGMP. Sa compound, Bagong Diwa, sa Taguig City. Pero giit ng kalihim, binisita ni Duterte si dating Negros Occidental Representative Arnie Tebes at hindi ang umano'y bagman na si Ramil Madriaga. Alam niyo na, ako, naiinis na ako dito kay Poging Negro no? Mga kababayan, ano ba talaga ang lakad netong si John Vic, mga kababayan ko? Kasi hindi kaya ito naglalaro na? Kasi may plano nga raw tumakbo bilang presidente itong si John Vic Remulla, no? Ngayon, parang siya pa yung nagsasabi at kumukumpirma na hindi nga raw si Madriaga ang kanyang binibisita, kung hindi yung pong nagngangalang Ernie Tebes ang binibisita ni Sara Duterte. Kayo, mga kababayan ko, sa totoo, ako din naiinis kay John Vic. Kasi baka mamaya gusto yata na maglaro ng apoy sa larangan ng politika itong John Vic Remulla at nais nga daw tumakbo bilang presidente para siguro para makakuha ng boto sa parehas na panig Pero alam niyo, mga kababayan ko, tapos na ho yung oo, tapos na yung tawag diyan, yung pong era ng pagiging balimbing. Ayaw na ho ng mga tao yun Twice daw yan nagpunta, ayan na. Ako din naiinis, ayan na. At saka yung mga sinasabi, ayaw ko nung sinasabi, pero yun sasabihin na ayaw nyo maniwala na si Cathy Cabral nga yan at nalaglag nga, mag-volunteer na kayo at itulak namin kayo ron. Sabi ba naman ganun, Hindi ba naman walang yari na, mga twiran? O ngayon, mga kababayan ko, kasi alam nyo, etong Madriaga nga ho ay nagsasabi. May mga ebidensya at may mga sinumpaang salaysay Ngayon, mga kababayan ko, para bang mas kinakampihan pa netong si John Vic Remulla, yung pong katwiran ni Sara Duterte na kay nga lang daw siya pumunta, kay Tebes. Mga kababayan ko, paano yun at iisang lugar lang sila ni Madriaga, mga kababayan? At itong Madriaga naman ay nagpapatotoo rin na sila'y magkakilala at close nga ang pagkakaintindi at pagkakaunawa ko sa sinasabi ni Madriaga dahil mayroon pa sila pa-video call, meron pa silang pa-video call. Yan, mga kababayan ko. Nako, ewan ko na lang. At ngayon,
Alam nyo dito sa nangyayari ngayon na nadidiin nga si Sara Duterte diyan po sa usaping kay Madriaga, meron yung propaganda na lumalabas. Alam niyo po ba yon na may propaganda na lumalabas? Ang propaganda po na lumalabas, itong mga laos na na artista ay bigla-biglang naglilitawan. Opo, oo. Alam niyo po ba yon? Ang may bagong propaganda, oo, bigla-biglang naglilitawan ng mga laos na artista at, sinisisi ang Pangulong Bongbong Marcos. Naku, ano ba 'yan? Andali nga, eto ho mga kababayan ko, sample nito, konektado po ito dito nga po sa issue ni Sara Duterte na pagbisita sa isang nakakulong na nagngangalang, ah, Ramil Madriaga. Mukhang, ako, mga kababayan nililihis na nila yung kwento. Ayan, mga kababayan ko. Sabi rito nitong, dating, ano ba ito? Dating hiniwalayan yata ito ni Bea, ano? Kilala niyo ba si Bea Alonso? Opo, dapat mag-resign na si Marcos Jr., kawawa na ang bansa, dami korupsyon. Ganyan ho yung mga lumalabas ngayon. Napakarami. Oo. Meron pa nga yung kay Tebes ano ba yung kay Tebes? Sabi naman din ni kay Tebes, mga kababayan ko, ito dali nga. Ikulong na, sabi naman dito, ayan ang daming lumalabas na ganito. Oo, propaganda ito ikulong na si Marcos Jr. Sinira niya ang bansa. Kita niyo ho, 'di ba mga kababayan ko? Ha? Kita niyo? Mga pinalalabas ginagawa na namang panglihis sa issue ni Sara Duterte. Itong mga ganito. Hindi lang ho yan hindi lang ho si, ayan tingnan nyo ito ba yung binisita? Kaya, yan yan ba? Ikulong na si Marcos Jr., yan. Ito yung Tebes di ba? Ito naman, mga artista, kinagamit. Tapos ito, sumunod, ito naman, yan, si Aiko Melendez. Ito naman si Aiko. Ang kanyang katapangan daw, mga kababayan. Dali, hindi ko makita. Sabi dito, mga kababayan, alaga, ito na. Sabi dito, mga kababayan ko, ang kanyang katapangan bilang isang babae ay hindi matatawaran. Aling katapangan? Pinagsasabi nito ni Aiko, no? Minsan mga kababayan, alam nyo, hindi porke sikat artista may utak no? Napakarami na po niyang pinagdaanan. Pinagdaanan na Pinagdaanan na pagsubok na muntik na hong mabisto lahat yung kanyang mga ginagawang pagnanakaw, ganun ba yon? Ngunit hindi siya kailanman pinanghinaan ng loob. Anak ng pating talaga. Tunay, naku, kulang ang salitang salamat daw. Oo, ayon kay Aiko. Nagpapasalamat daw mga kababayan ko si Aiko Melendez. Ito'y konsehal. Diyan po sa 5th District ng Quezon City. At nagpapasalamat daw kay Sara Duterte sa palagi raw nitong pagsagot kahit pa busy. Anong pagsagot? Alam niyo mga kababayan ko, hirap na hirap nga ho yung magsalita. Lalong-lalo na ho mga kababayan kapag kang issue ay yung kanya. Tulad niyan. Etong usaping Madriaga, mga kababayan, hindi pa ho sumasagot ito. Bagkus si John Vic pa nga yung sumagot para sa kanya. Di ba, mga kababayan ko? Kaya alam nyo, mga kababayan, ako'y naniniwala na itong nangyayaring naglilitawan ang mga laos ng mga artista para suportahan ito pong si Sara Duterte. Mga kababayan ko, ito medyo may naamoy akong malansa. Singlansa siguro ni Roque, malansa ito, mga kababayan ko, mukhang bumubuhos na ang kwarta at nararamdaman na ho yung politika. Talaga naman, mga kababayan ko. Wala na silang kita.
Hindi ba naging jowa nga ito ni Kung Hoon? Oo, kilala mo naman si Jay Kung Hoon, yung congressman diyan na taga-ano, taga Subic, Zambales, 'di ba? Naging, asawa ba o ano? Naging, jowa-jowaan lang o kaanuhan lang? Ano ba? Ano ba nangyari? Oo, kasi hindi nga sikat na 'yan, Aiko. Pero naalala ko 'yan, mga kababayan ko, na anakan ni Jo Marie Iliana, yung kapatid po nung artistang maingay na dinemanda na ho ni Tito Vic and Joey, si Anjo, 'di ba? Sa palagay niyo mga kababayan ko, kasi eto, 'yan po, may anak ho si Jo Marie Iliana, diyan po kay Aiko Melendez. Ewan ko naabutan niyo 'yan, yung mga issue na 'yan ano, oo. Tapos, oo, nakapubo siguro. Hindi, bago 'yan kasi, si Jay Kung Hoon, meron pang naging pulitikong jowa-jowaan niya sa Bulacan, oo. Tama ba mga kababayan ko, siya ba 'yun? Oo, alam ko, meron siyang pulitiko na mayor ba, vice mayor, mga kababayan ko, na naging jowa-jowaan diyan sa Bulacan. Oo, at, tuluyan ngang, naghiwalay at, napunta na naman siya sa kay Jay Kung Hoon, oo. Naku mga kababayan ko, 7 years, dahil kay Duterte naghiwalay. Ewan ko, 7 years ba sila ni ano, Jay Kung Hoon? Tagal din ano, oo, matagal din na nagpakasasa parehas ano, Oh, ano, Roel San Pedro, gandang umaga sa inyo lahat, sabi niya, oh. So, wala mga kababayan ko, tingin ko, ako, naniniwala na itong mga lumalabas na ito para pagtakpan ang issue netong si Sara Duterte pagdating po mga kababayan sa usapin ng ano, ng dito kay, Madriaga mga kababayan. Gustong takpan kasi malaking issue ito kay Sara Duterte. Hindi niya maipaliwanag ng maliwanag, ng malinaw para maunawaan ng tao kung bakit dumadalaw siya sa kulungan. Oh, yung mga grabe ka naman Jojo Chavez, nilaspag talaga. 'Di ko kilala 'yan. Hindi mo ala ka Leo kung makabanat ka, parang siya nga 'yun, 'di ba? RR in the Philippines, oo. 'Di ba SP, SP, kayo, grabe kayo. Sobra naman kayo. Puwede bang nagmahalan lang at na-realize nila na hindi pala nila mahal ang isa't isa? Kayo talaga, oo. Yun yun. Eto ho yan, ako, etong mga ulitin ko lang, mga kababayan, lumalabas, correct, oo, Legazpi ano, lumalabas na itong mga lumalabas na mga issue at ang mga artista na naglilitawan kahit mga laos na tulad niyan Sanjo Marudo, tumakbo yan ng party list, talo, oo. Talo, walang may gusto, oo. 'Di ba? Tumakbong, party list yan, si, Sanjo Marudo kalaki-laki ng billboard niyan dun sa may NLEX. Ay hindi rin ho nanalo at yan pong si Sanjo Marudo mga kababayan ko, yan din po yung laging kasama nitong sila ano, nitong, mga BGC boys. Ano, sila Henry Alcantara, ano. Yun mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.